Magkano po ang nagugol sa pagtakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague? Sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Does the former president pose any security threat kahit ganun na siya katanda? Thank you, Mr. Chair, at magandang hapon po sa mga opisyalis po ng DOJ. Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagtakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna noong panahon na yon. At ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako noong panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit masasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague nang wala hong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyon. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano ho yan? Halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone. Mula po sa oras ng Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us, at I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at di niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence? Na kung saan hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho, ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito nung dumating po yung pagkakataon na talagang
Ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former president pose any security threat? Kahit ganun na siya katanda. Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance na binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ay ho tayo parte ng... tumaliwas, marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usapin ito. Hindi ho nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. Ayan po. Yun po kasing mga pangyayaring ito nung dinakip ang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds, and free from political interference, or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law. Yun po yung aming mantra dito, yun po yung aming sinusunod. At yun po ang dahilan kung ba't meron po tayong Department of Justice, rule of law po, para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. My last question po, Mr. Chair. Sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100% completion rate ng mga applications for witness coverage dun po sa Witness Protection Program. 100% in 2024, and for the first semester of 2025, 100%. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99% dahil parang hindi nyo tatanggapin ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. Ano po kaya ang magiging dahilan natin kung bakit hindi natin sila tatanggapin? Sila po ba'y nakausap na natin? Sabi po ninyo, you will conduct a diligent, a thorough interview of the couple and you will assess their statement. Nagawa na po ba natin ito? Hindi pa ho. Hindi pa tayo umaabot sa bandang yon sapagkat mainit po ang naging talakayan sa Senado, mainit po ang nagiging exchange ng mga pananaw. Wala ho kami sinasaradong pinto. Ang mahalaga lang, may proseso po tayo susundin para ma-evaluate po ang testigo. Ang mahalaga po, nagsasabi ng totoo at talagang kailangan ng testimonyang yon para yung buong katotohanan, para maabot po natin lahat ng dapat natin maabot sa pagbungkal po ng kaso upang maparusahan po yung dapat parusahan. Opo. If you will, have you gone over the sworn statement of the couple, Mr. Secretary, Mr. Chair? Wala pa ho akong kopya. I have not been provided with a copy of that nor any letters. Wala ho ako nakukuha pa. Everything was in a phone conversation. Kaya nga, hindi ho kayang magdesisyon kaagad based on the telephone conversation. Kailangan po may proseso talaga tayong sundin. Opo, kasi kung if I may appraise the Secretary, marami po siyang binanggit ng mga personalidad doon at mukhang detalyado. Baka naman ito ay magkaroon ng konting merito dahil hindi naman po ito basta-basta lamang. Ito ay sinumpaang salaysay na pwede naman natin pag-aralan at lalo ating suriin kung talagang meron pong katotohanan dito. Totoo po yan. Susuruin po natin yan. Ngunit marami rin po tayo itatanong na mahalaga para maging kompleto po ang kasaysayan ng lahat. Kasi kung sila po ay 15 taon na nangongontrata at ay ikikwento nila ay 3 taon lang, marahil kulang po yon. Kailangan po malaman natin yung buong kasaysayan ng kanilang pangongontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at yung mga sinasabi nilang obligasyon
15 taon dapat mapag-aralan po natin lahat yan. At sabihin nila sa atin kung ano talaga ang naganap sa mga panahon na sila nangongontrata mula 2007 hanggang 2025. Hindi lang po 3 taon, ngunit yung buong kasaysayan po ang ating gusto makita. Para masolve po natin itong problemang ito na bumabagabag sa ating bansa ngayon. Iyon po yung mahalaga. Kung may testigo hong ganun kahaba ang kasaysayan sa pangongontrata, marahil mas marami sila mabibigay sa ating mga pangalan, mga petsa, project, engineer, at kung sino po mga mambabatas, kung sino man ang nakialam sa mga kontrata, yun po yung kailangan natin malaman. Hindi lang po yung 3 taon o 2 taon na kanilang binigay sa kanilang unang sulumpang salaysay. Mr. Secretary, papayag po ba kayo if we will broaden the scope of the investigation to include the years 2007 up to 2025? Opo. Kailangan po talaga we get to the bottom of this kasi yung bansa po natin ang nakasalalay dito. Ang bigat na ho ng saloobin ng Pilipino. Kailangan po malaman nila yung kasaysayan nito. Kung kinakailangan po umabot tayo sa 1998, gawin po natin para makita ho natin kung saan tayo dapat pumunta at saan tayo paparoon. Yun po, hindi tayo matututo pag hindi natin nakita ang buong kasaysayan po at sistema na umiiral ngayon na mula po noong mga panahon na yun. Ano po kayang posibleng possible grounds that they will be denied their application for witness protection? Di ba sabi po... Ano ho kasi yan? Testimonial evidence po yan. Ang mahalaga po, ilabas din nila yung mga dokumento. Yung kanilang records, yung kanilang mga ledger, lahat po yan dapat open to scrutiny. Wala ho sila dapat itatago na kahit ano. Yun po yung hinahanap natin talaga sa mga tumitestiga po as state witness. Mahirap po mag-alaga ng state witness, sinasabi ko sa inyo. Kasi ako ho, I take it upon myself to talk to these people and to know their state of mind, their security. And I spend a lot of time doing this even on Sundays. I can tell you that. Kaya hindi ho ito biro sa akin. Ito po ay isang misyon na ating ginagampanan upang magkaroon ng hustisya sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. I have no more questions. Thank you.